Narinig mo na ang araw na ang hindi mo maipaliwanag ay nagsimulang umusad pabalik sa iyo at hindi mo pa kailangan pangalanan ito ng malakas upang maramdaman na totoo ito. Parang may isang silid sa loob mo na matagal nang nakasara at ngayong gabi ay may pinto rong dahan-dahang gumagalaw sa bisagra. Ang titig mo sa mga pangyayari nitong mga nakaraang araw ay maaring naging mas tahimik, pero mas malinaw na para bang ang dibdib mo ay natutong makinig bago pa magsalita. Hindi ito tungkol sa ingay ng tagumpay, kundi tungkol sa bigat ng isang bagay na matagal nang kinuha sa iyo at ngayoy unti-unting ibinabalik. May mga sandaling ang katawan mo mismo ang unang nakakaalam kapag ang balikat mo ay bumababa, kapag ang paghinga mo ay lumalalim, kapag ang lalamunan mo ay hindi na sumisikip sa parehong paraan. At sa ganitong katahimikan, ang espiritu ay kadalasang gumagalaw tulad ng hangin sa ilalim ng saradong pinto. Kung minsan, ang nawalang mana ay hindi nagsisimulang bumalik sa anyo ng maringgal na palatandaan, kundi sa anyo ng payapang paninindigan na may gumagalaw na para bang may naaalala ang langit. Kaya huwag mong maliitin ang katahimikang ito dahil may mga muling pagbubukas na hindi maingay ngunit ganap. Ang bawat hakbang ng pagbabalik ay tila isang hindi nakikitang kamay na nag-aayos ng mga bagay na inakalang tapos na. At kung ang iyong puso ay kumikibot sa salitang ito, hindi iyon kahinaan. Iyon ang pag-alala ng isang anak sa sariling tahanan. May mga araw na ang isang pangungusap lamang ay sapat na para gisingin ang matagal nang natutulog na pag-asa. At ngayon, ang pangungusap na iyon ay hindi pumapasok para manakot, kundi para ibalik sa iyo ang iyong pagkalugar. Ang mga taong nagnakaw ay umasa na mananatili kang tahimik, ngunit ang katahimikan mo pala ang naging sisidlan ng muling pagtawag. Kaya pakinggan mo ang unang ugong ng pagbabalik na ito dahil hindi pa tapos ang kwento ng pag-aari mo. May mga sugat na hindi sumisigaw at mas Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. hindi nagmamadaling maghilom, ngunit nananatiling bukas sa ilalim ng pang-araw-araw na kilos. Kapag naglakad ka sa kusina, humawak sa tasa o huminto sa gilid ng bintana habang ang umaga ay hindi pa ganap na gumigising, maaari mong maramdaman ang bigat ng mga bagay na nawala sa iyo. Ang mantika sa kawali, ang tunog ng gripo, ang amoy ng kape, lahat ng iyon ay maaaring maging simpleng paalala na may bahagi ng buhay mo na ginamit, inalagaan at pagkatapos ay kinuha ng walang paalam. Pero ang aking sinasabi sa iyo ngayon ay hindi nakatayo sa gilid ng pagkawala. Nakatayo ito sa gitna ng pagbabalik. Ang iyong katawan ay maaaring pagod sa paghihintay, ngunit ang iyong espiritu ay hindi nalimutan ang pangalan ng sarili nitong tahanan. May mga pagkakataong binabasa ng tao ang iyong katahimikan bilang pagsangayon, ngunit sa loob mo ay may nakatagong hindi.
Iyon ang hindi na buong pagtanggap sa kasinungalingan na hindi ka karapat-dapat sa ibinalik sa iyo noon. Ang mana ay hindi lamang pera, lupa, posisyon o tagumpay. Ito rin ay ang dignidad na sinubukang kalbuhin ng mga kamay na mapagsamantala. At kapag nagsisimulang bumalik ang dignidad, kasama nitong bumabalik ang hugis ng iyong tinig, ang linaw ng iyong mata, at ang tibay ng iyong pagtayo. Hindi ka binalangkas para mabuhay sa permanenteng kakulangan. Binalangkas ka para maging tagapagmana, hindi tagatanggap ng mga tira. Kung minsan, ang totoo mong yaman ay hindi nawala, kundi tinakpan lamang ng ulap ng pagkaantala. At ang ulap na iyon ay hindi mas matibay kaysa sa liwanag na pinagmulan nito. Kaya kung may pangamba sa loob mo, huwag mong gawing batas ang pangamba, gawing saksi ang pangamba, at hayaan mong ang saksi ang humantong sa pag-asa. May mga gabing ang katahimikan ng silid ay tila mas malakas kaysa anumang panalangin, lalo na kapag ang isip mo ay bumabalik sa mga taong nangako pero hindi tumupad. Sa ganong mga gabi, ang kama ay nagiging parang maliit na pulo at ikaw ay nakahiga roon na may mga mata sa kisame at pusong nagsusukat ng panahon. Ang relo sa dingding, ang ilaw mula sa kalye, ang kalahating nakasarang kurtina, lahat ng iyon ay nagiging mga saksi ng iyong paghintay. Pero hindi lahat ng paghintay ay walang laman. May mga paghintay na binubuo ka habang hindi mo namamalayan. Ang nasabi sa iyo na wala nang mababawi ay hindi huling salita. Ang naiwang bakas ng pagkabigo ay maaaring bumuo sa loob mo ng isang mas matalas na pag-unawa sa kung ano ang tunay na sa iyo. Ngayon mo lang maaaring nakita na ang pagnanakaw ay hindi lang tungkol sa bagay na nawala, kundi tungkol sa pagsubok na kumbinsihin kang hindi ka na muling magkakaroon. Ngunit ang espiritual na katotohanan ay hindi ganoon kadaling masira. Ang ipinangako sa iyo ng Diyos ay hindi natitinag dahil sa pagkakamali ng tao. Kung ang mga kamay ng iba ay naging marahas sa iyong bunga, ang langit ay hindi nagkakamali sa talaan nito. May mga tala na nakasulat sa mas malalim na lugar kaysa sa papel at doon nakasulat ang iyong pangalan bilang minamahal at kinikilala. Kaya hindi nakapagtataka na sa gitna ng pagod ay may mga biglaang sandaling gusto mong tumayo at bumalik sa panalangin. Hindi dahil napilitan ka, kundi dahil may humihila sa loob mo pabalik sa katotohanan. Ang pakiramdam na yon ay hindi aksidente. Iyon ang paalala na may nananatiling bukas kahit matagal mo nang ginakalang sarado. At kung minsan, ang mismong bigat ng pagkawala ang naging dahilan kung bakit mas handa kang tanggapin ang pagdating, ang hindi nila naintindihan ay ito. Habang sinusubukan nilang kunin ang dapat sa iyo, mas lalo nilang ginising ang pag-aari mong hindi nila kayang ilibing. Kaya manatili ka sa gilid ng katotohanan iyon, dahil ang pag-ikot ng oras ay hindi laban sa iyo. Nandito ka pa rin. At ang pananatili mong iyon ay may bigat na hindi nakikita ng mga nagmamadaling dumaan sa iyong buhay. Kapag binubuksan mo ang telepono at pinipigilan mo munang sumagot, kapag may mensaheng iniwan mong nakabukas, kapag ang isang pangalan ay bumabalik sa isip mo nang hindi mo ito inaanyayahan, may sinasabi ang iyong loob na mas malalim kaysa emosyon. Ang mga lumang folder sa mesa, ang nakaipong papel, ang lumang susi sa lalagyan o ang isang dokumentong minsang binaliwala, lahat ng iyon ay parang mga pahiwatig na hindi pa tapos ang kwento. Ang mana ay kadalasang dumarating sa anyo ng pagpapaalala sa iyo kung saan nakatago ang katibayan. At ang katibayan sa buhay ng espiritu ay hindi laging nakaprint. Minsan ito ay nasa pagliliyab ng konsensya at sa biglang pagbukas ng pangunawa. Minsan ay iniisip mong huli ka na, pero ang katotohanan ay may mga pagbabalik na hindi maaaring maunahan ng takot. Hindi ka tinatawag
upang manghula ng kinabukasan. Tinatawag ka upang kilalanin ang naging iyo bago pa man ito naagaw. Kaya sa bawat paghinga mo, may bumabalik na kaayusan sa loob ng dibdib mo. Ang katawan mo ay nagiging mas tahimik kapag nauunawaan nito na hindi na nito kailangang ipagtanggol ang sarili laban sa lahat. Sa ganitong uri ng katahimikan, ang pananampalataya ay hindi nagyayabang, ngunit matibay. May mga aral kang natutunan sa mga taong hindi naging tapat, at kahit masakit iyon, inihanda ka nito para maging mas mapanuri sa susunod na pagbubukas. Ang dating pagkasabik mong pumayag agad ay napalitan ng mas tahimik na karunungan. Iyan ang isa sa mga palatandaan na may ibinabalik na sa iyo, dahil ang tunay na mana ay laging may kasamang paghubog. Ang isang anak ng Diyos ay hindi lang binibigyan ng bagay, binibigyan din ng paninindigang mapanghawakan ito nang hindi muling nyuyurakan. Kaya kahit may bukas na sugat ang alaala, huwag mong ipagpalit ang iyong pangunawa sa apurahang aliw. Ang mas malalim na kapayapaan ay dumarating kapag nalaman mong ang nawala ay hindi huling estado ng iyong kwento. Kung minsan, ang araw ay parang ordinaryo lamang, ngunit sa loob mo ay may tahimik na pag-aayos na hindi nakikita ng iba. Ang paghugas mo ng pinggan, ang pag-aayos mo ng higaan, ang pag-upo mo ng sandali bago magtrabaho, lahat ng iyon ay nagiging mga banal na galaw kapag may ibinabalik na kapayapaan sa iyong katawan. Hindi mo kailangang sumigaw upang maging totoo ang pagdating ng Diyos sa mga naisantabing bahagi ng buhay mo. Sa katunayan, ang pinakamalalim na pagbisita ay kadalasang dumarating kapag nag-aakalang pareho lang ang lahat. May mga sandaling akala mo'y wala nang mangyayari, ngunit ang espiritu ay nag-uumpisa na palang maglipat ng mga bagay na matagal nang nakaabang. Ang nakasanayan mong pagharap sa kakulangan ay unti-unting napapalitan ng mas tahimik na pagtanggap na hindi ka iniwan. Sa loob ng katawan mo, may mga lugar na dati laging naninigas at ngayon ay nagsisimulang lumambot. Hindi iyon maliit na bagay dahil ang loob ng katawan ay kadalasang unang pumapansin kapag ang panloob na katotohanan ay nagbabago. Kapag ang dibdib ay hindi na laging nakahanda sa laban, may puwang na para sa pagpapala. Kapag ang lalamunan ay hindi na laging nakasara, may puwang na para sa pagsigaw ng pag-asa. Kapag ang palad ay hindi na laging nakatikom, may puwang na para tumanggap. Ang binabalik sa iyo ngayon ay hindi lamang ginhawa, kundi ang kakayahang makilala ang ginhawa bilang tanda ng mas malalim na katarungan. Marami kang iniyakan na parang walang nakita sa luha mo, ngunit may mga luha na nagmarka sa langit kaysa sa anumang dokumento sa lupa. At ang marka na iyon ay hindi natatanggal ng pandaraya. Kaya huwag mong tawaging walang saysay ang mga sandaling tumagal ka sa pananampalataya kahit walang malinaw na sagot. Ang pagtitiis mo ay hindi pagkatalo. Ito ang paglalakad mo habang ang pagmamay-ari mo ay inaayos sa likod ng mga pinto. May darating na linaw na hindi mo kayang likhain sa sarili mo. At sa sandaling iyon, makikita mong hindi ka pala iniwan sa kakulangan. Inihahanda ka lang palang tumanggap muli. May mga pangalan ng pananakit na hindi kailangan isigaw para manatiling totoo. Isang tingin, isang panibagong pagkaantala, isang tawag na hindi sinagot, isang pangakong muling binawi at muli kang naaalala ng katawan mo kung gaano kasakit ang mauna ang pagkawala kaysa paliwanag. Sa mga sandaling iyon, ang langit ay hindi tahimik dahil wala itong ginagawa. Tahimik ito dahil may mas malalim na pagkilos na hindi kailangan ng maingay na anunsiyo. Ang mga pag-ikot ng araw, ang bukas at sara ng mga pinto, ang pagpasok at paglabas ng tao sa buhay mo, ay nagiging parang kwento ng 100 beses na sinubok ang katapatan mo. At sa bawat pagsubok, may dinadagdag na linya ang Diyos sa pagkatao mo. Ang linya ng pagtitiis, ang linya ng pag-unawa, ang linya ng paggising, ang linya ng pag-ayaw na muling mabuhay sa kasinungalingan.
Huwag mong isipin na ang bawat pagkaantala ay kapwa sugat. May ilan doon na pagsusuri lamang ng lalim ng iyong pagkakakilanlan. Ang hindi ka itinuring ng tama ng tao ay hindi nagbubura sa katotohanang may ipinangako ang Diyos sa iyo. Sa halip, mas lalong ipinapakita nito kung gaano ka kahalaga dahil may nais na makuha ang mahalaga. Kapag may pilit kumukuha ng iyong mana, sinasabi niya sa iyo nang hindi niya namamalayan na may halaga ka. At ang halaga mo ay hindi itinatakda ng kagustuhan ng mga taong nagkulang sa iyo. Kaya ang pagtutol mo sa dating pagbabawas sa sarili ay isang anyo ng pag-igting pabalik sa katotohanan. Hindi ka ipinanganak upang magmakaawa para sa kung ano ang dapat ay nasa kamay mo na. Mas matanda pa kaysa sa takot mo ang pangalang ibinigay sa iyo. Mas matibay pa kaysa sa panghuhusga ang pagtatalaga sa iyo. May mga gabi na ang pag-iyak ay nagiging paraan ng kaluluwa para ituwid ang pagtingin. At kapag natuyo ang luha, mas malinaw mong makikita na ang nawala ay hindi nawala sa paningin ng Diyos. Kaya huminga ka ngayon ng mas dahan-dahan at hayaan mong ang simpleng hininga ay magsimulang magpahiwatig ng mas malalim na pagbabalik. Dumating ka sa maraming araw na parabang bitbit mo ang lahat ng bagay sa isang kamay at ang pagod sa kabilang kamay. May mga pasilyo sa opisina, sa bahay, sa ospital, sa sasakyan o sa maliit na kwartong tahimik ang bentilador at doon mo naisip na hindi mo na kayang dalhin ang panibagong kabigatan. Ngunit doon din sa mismong lugar ng pinakamaliit na lakas, kadalasang inilalagay ang unang pagkilos ng pagbabalik. Ang espiritu ay hindi naghihintay na maging perpekto ka bago ka yakapin. Ang hinihintay nito ay ang sandaling handa ka ng bumitaw sa ilusyon na ikaw ang kailangang mag-ayos ng lahat mag-isa. Ang mga kamay mong sanay kumapit ay maaaring matagal nang napagod, ngunit ang Diyos ay hindi napapagod sa paghawak sa iyo. Ang mga mata mong sanay magbantay sa panganib ay maaaring kailangan ng matutong tumingin sa posibilidad. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga ordinaryong eksena, tulad ng paglingon sa labas ng bintana o paglakad sa tahimik na pasilyo, ay biglang nagiging sagradong espasyo. Sa gayong sandali, ang iyong katawan ay nagiging mas totoo kaysa sa iyong takot. Ang dibdib mo ay maaaring sumikip sandali sa alaala ng mga nagnakaw, ngunit hindi iyon huling damdamin. Sumusunod doon ang paghinga at sa paghinga ay may paanyaya ng kapayapaan. Nakapagbibigay ang Diyos ng katarungang hindi laging sumisigaw ng pangalan, pero tumatama sa punto ng pangangailangan. Maaring ang mga taong sumalungat sa iyo ay naglakad na parang wala silang bitbit, ngunit ang buhay ay may paraan ng paghahayag ng bigat na hindi nila kayang itago magpakailanman. Kaya huwag mong ipagkamali ang katahimikan nila bilang tagumpay. Ang tahimik ay minsang panahon lamang ng paghahanda bago ihayag ang tama. Ang iyong bahagi ay hindi ang lumikha ng himala, kundi ang manatiling nakabukas habang ang himala ay dumaraan sa pinto. Kung naramdaman mo ito, ituring mo itong paalala na ang paghihintay mo ay may direksyon. At kung ang loob mo ay nagsimulang luminaw, masdan mo iyon bilang simula ng pag-uwi ng nawalang kaayusan. Kung may isang bagay na matagal mong kinailangang buhatin, iyon ay ang ideya na baka naging permanente na ang pagkawala. May mga pangalan ng tao na sinunod mo, mga desisyong hindi mo gustong balikan, mga pahiwatig na inisip mong hindi na mababago, at lahat ng iyon ay parang mga kadenang nakasabit sa memorya. Ngunit ang kadenang iyon ay hindi mas malakas kaysa sa katotohanang may buhay na mas matatag kaysa sa ginawa sa iyo. Ang pagkakakilanlan mong anak ay hindi nakasalalay sa panahong masama ang trato sa iyo. Ang pagkakakilanlan mong tagapagmana ay hindi napuputol dahil sa panlalamang ng iba. Kapag ang dibdib mo ay minsang lumulubog sa pagod, alalahanin mong ang pagod ay hindi pareho sa pagkatalo.
Ang pagod ay tanda lamang na may matagal kang nilabanan. Sa pagitan ng mga araw na iyon, ang Diyos ay unti-unting nagbubukas ng espasyong matagal ng sinarhan ng kabiguan. May mga pagkakataong ang pagbubukas ay nagsisimula sa isang simpleng pagbabago sa loob. Hindi ka na sumasang-ayon sa maling kwento tungkol sa sarili mo. Hindi ka na basta yumuyuko sa pangaagaw. Hindi ka na pumapayag na tawagin kang kulang kapag ang totoo ay pinagdaanan mo lamang ang madilim na daan. Ang iyong puso ay unti-unting natututo ng isang bagong kilos, ang tumindig ng hindi nagmamayabang. Ang bagong tindig na ito ay hindi pangkagitingan lamang, ito ay pang-alaala. Naalala mo kung sino ang naglagay sa iyo sa landas na ito. Naalala mo kung sino ang hindi nakalimot kahit ang mundo ay nagkunwaring lumusot sa iyo. At sa pag-alala mo, ang hiya ay napapalitan ng paninindigan. Kaya kung may pagkakataon ngayon na ikaw ay tahimik na tumatanggi sa dating takot, huwag mong maliitin ang kilos na iyon. Iyon ang simula ng pagbawi sa loob bago pa man ito makita sa labas. Ang binubuo ng langit ay mas malalim kaysa sa nakikita ng mata. May mga gabing ang pagod ay hindi lang nasa katawan, kundi nasa pag-iisip na paulit-ulit na nagsasabing, paano kung hindi na bumalik ang dapat ay akin? Sa ganung sandali, kailangan mong tingnan ang silid mo na parang altar ng pagtitiis, hindi bilang kulungan ng kawalan. Ang ilaw sa gilid ng kama, ang nakapatong na librong hindi mo natapos, ang kupas na unan, lahat ng iyon ay saksi sa mga linggong piniling manatili kahit hindi mo nakita ang buong larawan. At sa mga linggong iyon, may mga piraso ng iyong mana na unti-unting nailalagay muli sa tamang kamay. Hindi ito tungkol sa biglang perpektong tugon, ito ay tungkol sa muling pagkakaroon ng tamang direksyon. Ang tao ay madaling matukso na magsabi ng huli na kapag ang lupa ay tahimik. Ngunit ang Diyos ay hindi nakatali sa tiyempo ng tao. Maaaring may itinago ang ibang tao, may ipinatong, may binago, may ipinasa ng hindi tama, ngunit may mas matanda at mas matalas na pagtitimbang na kumikilos sa likod ng lahat ng iyon. Kaya ang tanong ngayon ay hindi kung kaya mo pa bang umasa, kundi kung papayag kang muling kilalanin ang unang pinanggalingan ng pag-asa mo. Ang iyong mga kamay ay maaaring nasanay na sa kakapitan ng kawalan, ngunit maaari rin silang matutong humawak sa mas matibay. Ang iyong bibig ay maaaring minsang napuno ng reklamo, ngunit maaari rin itong maging bukal ng pagsang-ayon. Ang pagbabago ay hindi nangangahulugang hindi ka nasugatan, nangangahulugan itong hindi ka nakontrolado ng sugat. At ang pagkakaibang iyon ang malaki. Nariyan pa rin ang alaala ng pag-agaw, ngunit hindi na iyon ang batas ng iyong bukas. May bagong batas na unti-unting nagsusulat sa loob mo, at iyon ay mas banayad, ngunit mas makapangyarihan. Ang mga tumingin sa iyo noon at inakalang mananatili kang nakayuko, ay hindi pa nakikita kung paanong ang pag-urong ng ulo ay minsan nagiging paghahanda sa pagbangon. Ang pagbangon mo ay hindi ingay. Ito ay pagbabago ng hangin sa loob ng dibdib. At kapag dumating ang hangin na iyon, malalaman mong ang katapatan ay hindi nasayang. Sa katunayan, ito ang naging pintuan ng pagbabalik. Sa tuwing naaalala mo ang mga araw na parang may puwang sa kamay mo na hindi mapunan ng kahit ano, huwag mong isipin na iyon ang huling anyo ng iyong buhay. Ang mga bagay na dapat ay nasa iyo ay hindi nawawala sa talaan ng Diyos dahil lamang hindi pa ito nakikita ng tao. Ang hangin sa labas, ang ulap sa ibabaw ng bubong, ang maliit na tunog ng sasakyang dumaraan, lahat ng iyon ay nagpapakita na may galaw sa mundong higit pa sa nakikita mo. Kaya kahit ang pakiramdam mo ay pinaghintay ka ng matagal, may mas malalim na oras na gumagana para sa kapakanan ng katotohanan. Ang mga nagnakaw ay kadalasang umasa na, ang kawalan ng agarang tugon ay katumbas ng pahintulot. Ngunit ang espiritual na hustisya ay may sariling paglalakad. Hindi ito nahuhuli dahil hindi ka nakarinig ng malakas na anunsyo.
Sa halip, unti-unti itong sumasara sa maling paligid at binubuksan ng tama. May mga pagkakataon na ang unang tanda ay hindi bagay kundi kalinawan. Bigla mong mauunawaan kung bakit may mga pader na kailangang mabasag sa loob mo. Bigla mong makikita kung bakit kailangan mong matutong magsabi ng hindi sa maling paghawak. At sa pagtutong iyon, may isang mas matatag na pinto ang nagsisimulang umikot pabalik sa iyo. Ang iyong puso ay hindi naging mahina dahil umasa ito. Naging malakas ito dahil hindi ito lubusang nagbigay sa pagkawalang iyon ng huling salita. Ngayon, ang loob mo ay maaring hindi pa lubusang sigurado pero sapat na ang pakiramdam ng pagangat ng isip upang magpatuloy. Ang sigurado ka ngayon ay hindi kailangang maging malakas na sigaw. Minsan sapat na ang mahinahong oo na sinasabi sa gitna ng pagdududa. At ang mahinahong oo na iyon ay maaaring maging sisidlan ng isang dakilang pagbalik. Kung nakita mo ang sarili mong yumuyuko sa harap ng isang matagal ng hindi makatarungang sitwasyon, tandaan mong ang pagyuko ay hindi laging pagsuko. Minsan ito ay katahimikan bago ang muling pagtayo. Ang buhay mo ay may mga bahaging tila na iwan sa ilang mesa ng desisyon, sa ilang papel na hindi mo napirmahan, sa ilang katahimikang hindi mo sinadyang tahakin. Ngunit ang nasa labas ng iyong kontrol ay hindi kailanman naging lampas sa kamay ng Diyos. Yung mga mukha ng mga taong nagkamal ng hindi sa kanila ay maaaring naging matapang sa harap mo, subalit hindi matapang ang lahat ng mukhang tahimik. Mayroong tahimik na hinog para sa paghahayag. Sa loob mo, may pagod na gustong tumakbo at may paniniwalang gustong manatili. At ang paniniwala na iyon ay nagsisimula sa maliit na pagdinig sa loob ng dibdib. Hindi mo kailangang pilitin ang isang biglang sigaw ng pananampalataya. Ang kailangan mo ay manatili sa direksyong nagpapaliwanag sa iyo, hindi sa direksyong nililito ka. Kapag ang isang bakas ng kapayapaan ay dumaan sa loob mo, iyon ay hindi aksidente, iyon ay paalala na may inaayos na antas ng pagtanaw. At ang pagtanaw na iyon ang magdadala sa iyo pabalik sa marangal na paraan ng pagharap. Ang sinubukang agawin sa iyo ay may kapangyarihan lamang kapag pinaniwala ka nitong tapos na ang laban. Ngunit hindi pa tapos ang laban kapag ang Diyos pa ang nakasulat sa huling salita. Kaya huwag mong ipagkamali ang panahon ng katahimikan bilang kawalan ng kilos. Madalas, iyon ang pinakamasiglang panahon ng paglipat. Ang iyong kaluluwa ay maaaring hindi pa nakakasigaw, pero natututo na itong tumindig, at ang pagtindig na iyon ay may lumalaking bigat. Sa huli, ang tinig na pinatahimik ay babalik na mas malinaw kaysa dati. May mga gabing hindi ka makatulog dahil ang isip mo ay dumadaan sa mga halimbawang tila nagpapatunay na mas malakas ang pagkawala kaysa pag-asa. Ngunit kahit ang ganoong gabi ay may dalang lihim na paggalaw sa ilalim ng dilim. Ang kurtina ay maaaring gumalaw dahil sa hangin. Ang mesa ay maaaring natatamaan ng mahinang liwanag. At ang katawan mo ay maaaring maramdaman ang bigat ng bawat minuto. Sa ganitong mga gabi, hindi ka hinihilingang magkunwaring okay ka. Hinihiling sa iyo na mapansin ang unang patunay na hindi ka pa natapos. At ang unang patunay ay madalas ang hininga mong patuloy na bumabalik kahit nahihirapan. Ang iyong puso kahit nasaktan ay hindi tumigil. Ang iyong isip kahit nagduda ay hindi nagsara ng tuluyan. Ang iyong katawan kahit nang hina ay gumagalaw pa rin sa direksyong gusto ng buhay. Iyan ang dahilan kung bakit ang isang mapayapang paghinga ay maaaring maging mas makapangyarihan kaysa sa maingay na panawagan. Ang paghinga mo ay parang maliit na deklarasyon na may susunod pang pahina ang kwento. Kaya sa ilalim ng bigat ng mga nawala sa iyo, may natitirang ugat ng hindi pa tapos. Ang ugat na iyon ang pinanggagalingan ng di mapanlinlang na pag-asa. Hindi ito umaasa sa pantasya, umaasa ito sa matatag na katapatan ng Diyos. At kapag iyon ang pinanghawakan mo, ang nakita mong pag-aari ng iba ay nagsisimulang muling tingnan bilang dapat ibalik.
Huwag mong apurahin ang proseso dahil ang malinaw na pagbawi ay mas matibay kapag dumaan sa loob. Ang tunay na pagbabalik ay hindi lamang pagsasauli ng bagay. Ito ay pagsasauli ng paniniwala. Ngayon, sa mismong puwang na iyong inakalang walang laman, may unti-unting bumabalik na kasiguruhan. At ang kasiguruhang iyon ay mas mahalaga kaysa sa takot na sinubukang ipamana sa iyo ng pagkawala. Sa gitna ng araw, habang abala ang mundo sa mga mensahe at gawain, may isang tahimik na pag-ayos na nangyayari sa iyong panig. Ang paglipat mo mula sa isang gawain tungo sa isa pa ay maaari nang magdala ng mas malinaw na paninimbang. Ang kamay mong kumukuha ng baso, ang mata mong sumusulyap sa orasan, ang paa mong sumusunod sa daan palabas ng bahay, lahat ng iyon ay maaaring naging dating mekanikal, pero ngayon ay may kasamang mas malaking kamalayan. Minsan, ang pagkilos na ito ay lumalabas sa anyo nang hindi mo napagtanggap sa mga kwentong nagpapaliit sa iyo. Minsan ito ay pagtalikod sa taong paulit-ulit na nagiging sanhi ng pagkalito mo. Minsan ito ay simpleng pagpili na huwag nang talunin ang sarili mo sa isip. At sa bawat pagpiling ganoon, may naibabalik sa iyo na bahagi ng pamana mo. Ang pamana ay hindi lamang bagay na naisusukat. Ito rin ay lakas ng paghatol, pag-ibig sa katotohanan at karapatang mabuhay nang hindi laging humihingi ng paumanhin sa pag-iral. Kapag ang pagod ay humihingi ng pahinga, hindi iyon kabiguan. Kapag ang loob mo ay tumatangging muling lokohin, iyon ay karunungan. Huwag mong maliitin ang mga araw na tila walang nangyayari dahil sa labas. Maraming pagbabagong espiritual ang nangyayari sa ganong mga araw nang hindi napapansin ng kahit sino. Ang mga ugat ay hindi nagsasabi sa bawat tao kung kailan sila mas malalim ng mas malalim. Gayon din ang pagbawi ng kung ano ang iyo. Ito ay lumalalim muna bago ito lumitaw. Kaya ang iyong gawain ngayon ay manatiling tapat sa maliit na liwanag na mayroon ka. Ang maliit na liwanag na iyon ay sapat na upang hindi ka maligaw. At kapag naroon ka pa rin sa liwanag, kahit mahina, may inaanyayahan kang dumating. Ang pagbabalik ay nagkakaugat sa mga ordinaryong sandali na pinili mong huwag sumuko. May mga panahong ang pagsubok ay hindi isang malaking bagyo, kundi isang mahabang pag-ulan na unti-unting binabasa ang loob mo. Sa ganung ulan, ang mga lumang latak ay lumilitaw sa kalye at ang mga bintana ay nagiging mapurol sa hamog. Pero kahit sa gayong panahon, may pagtitipon ng tubig na hindi nasasayang. Ang dating tila aksaya ay nagiging paanan ng bagong pagtubo. Ganyan minsan gumagalaw ang iyong mana sa mga espiritual na panahong ito. Hindi ito nawawala. Nagbabago muna ito ng anyo sa ilalim ng mga ulap hanggang handa ng muling lumitaw. Kung minsan, may iniwan sa iyo ang ibang tao na parang hindi na mababawi at ang bigat ng karanasang iyon ay parang panghuhula ng iyong pagkakait. Ngunit hindi ito ang panghuling hula. Ang Diyos ay kayang linawin ang mga nawaglit, ayusin ang mga naitabing bagay at ilagay sa tamang kamay ang matagal ng ipinaglaban. Ikaw ay hindi tinawag upang bumuo ng buhay mula sa tirang kahihiyan. Tinawag ka upang makakita ng bagong paglalatag ng katotohanan. Sa bawat araw na pinipili mong lumakad nang hindi pinapahintulutan ang galit ang sumulat ng iyong bukas, may binubuhay kang mas mataas na hugis ng katarungan. Ang katarungang ito ay hindi mapagmataas. Tahimik itong dumaro. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina.
Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.